Dapat hindi bias. Yan po ang title. Ito po ang pahayag ni Yusek Claire Castro tungkol sa nangyari sa impeachment court. Ito, dapat hindi bias. Ito ang naging pahayag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro kaugnay sa ilang senator judges na tila lantarang nagpapakita ng suporta kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng impeachment proceedings laban sa kanya. Binigyan diin ni Castro na malinaw na nakasaad sa batas na dapat magpakita ng neutrality ang mga tatayong senator judges. Sa ngayon po, sabi niya, harap-harapang ipinapakita ang biases. Dagdag pa niya. Ito po yung additional statement ng Auntie Claire. Sana po igalang nila ang taong bayan at magpakita naman ng konting kahihiyan. Dahil ang sinisilbihan nila ay ang taong bayan, hindi para sa iisang tao lamang. Ano na yon? Yan na mga comment ng mga talunan. Okay, magbasa lang tayo sa mga comments ha. Oh, sandali. Di ba sabi ng Pangulo na ayaw niyang matuloy ang impeachment. Tapos sabi ng Pangulo na bahala na daw ang mga Senado sa impeachment proceedings. Eh bakit ganito ang pahayag ng kanyang spokesperson na para bang nakikialam na? So, ano ngayon ang pakiramdam ng mga senator judges? Lalo na yung 18. Kasi lumalabas, yung 18, yun ang bias. Kasi sila yung pumabor na ibalik ang articles of impeachment sa Kamara. So bias yung 18. Ganun ba yun? Nagtatanong nga lang naman. Sino-sino yung mga bias na senador? Magbabasa lang muna tayo mga comments. Delbert Tan, maus-maus lang na Claire. Edgar Eva, point of order. Florante Lee, itang maganda. Bias depends on someone else's point of view. Both parties are guilty of biases. Correct. Pro or against Duterte. So, according to Kim, whether lang yan. Yan. Hindi naman ito regular court. Kung judge ka sa isang regular court, municipal, regional, court of appeals, Supreme Court, ay talagang hindi pwedeng bias. Kailangan ito, impeachment court. Naiintindihan ba? Abogado naman kaya si Auntie Claire. Naiintindihan ba niya na impeachment is a political process? Doon pa lang sa pag-file ng impeachment complaint sa Senado, nagkakagulo-gulo na sila eh. Oh, anong sabi ni Congressman Toby Chanco after na natalo ang alyansa sa election? Sabi nila, ayaw ng Pangulo sa impeachment na yan. Hindi siya aprobado. Pinilit lang nila. Para, according to Congressman Chanco, para daw ma-release ang mga pundo. So, nung hindi pa na-impeach si BP Sara, mataas ang rating o survey rating ng mga alyansa sa Mindanao. Nung nandyan na yung pinilit na impeachment, biglang bumulusok, kaya talo sila, 0 sila sa Mindanao. Kaya, impeachment is a political process. So, sa politika, may papanigan ka talaga. Hindi ka pwedeng mag-neutral sa impeachment. It's either pro or against ka. Ayun ang hindi naintindihan ni Yusek Castro. Benslo, may pa mo boto ka. Washing Juby, of course. Ikaw, asan ka? Romualdez? Yan. Diba? So, itong ganitong pahayag ni Yusek Castro, bias din siya, pabor siya sa mga kongresista. Ganun lang yun.
Joven Alvarez, sakit mabaslan, madam. Shale Burungan. Auntie Claire, paghilom na lang, please, bitaw ang ako ha. Kay murag wala ka makasabot sa buot, ipasabot ba? Oh. Paano na lang pagdating sa botohan? Yung trial na talaga, yung verdict na. Verdict. Klaro naman ngayon, mabibilang mo na ang mga senador na boboto sa acquittal ni Bibi Sara. Kaya nga, matapang na pahayag ni kong Senator-elect Marcoleta, lintik lang ang walang ganti, humanda na kayo, hindi nyo kayang tanggalin si Bibi Sara sa kanyang pwesto. Oh, magiging Senator Judge yun. Ganon din si Senator Bato, very frank siya. Sa impeachment na ito, may kikilingan talaga ako, sabi niya. Maka Duterte talaga, oh. Ayan, Duterte Black. Bato, Bongo, Padilla, Aimee, Camille Villar, basta 6 sila. Sigurado maka Duterte yan. Anong bias-bias? Plus yung iba pa. Oh, pagdating ng botohan, sigurado lalabas acquitted si VP Sara. Ano naman ang sasabihin ni Yusek Claire Castro? Mga bias kayo. Anyway, pagbigyan na lang natin, ganyan talaga sa politika. Angel I. Trillanes, talo na kayo. Jamar Hasim, Madam, it's all about numbers. 18. Oh. Sabi ni ex-Senate President Franklin Drilon, impeachment is not so much about evidence. It's more about numbers. Oh. The number is 18. Oh, ngayon, sasabihin yung bias yung 18, bahala kayo dyan. Soto Blast, impeachment remand. Court defense ruling. So, binatikos ni Senator-elect Soto ang magiging kasamahan niya sa 28th Congress. Ang mga senator judges naman, dinipinsahan nila ang kanilang boto, yung 18-5 ba. So, hindi nagustuhan ni Senator-elect Soto yung ibinalik yung impeachment complaint. So, mamaya, i-discuss natin ano yung with this mainit ng batuhan ng akusasyon. May pag-asa pa bang maging Senate President si Tito Soto sa 28th Congress? In a strongly worded rebuke, Senator-elect Tito Soto criticized senator judges for what he described as a flawed decision to remand the impeachment articles against Vice President Sara Duterte, urging them to revisit the rules to avoid future mistakes. Ito ang sabi niya, the Senate court's decision is flawed. Mali. A senator judge cannot file a motion. Soto, who will also sit as senator judge in the 20th Congress, told reporters in a text message on Friday, June 13. Ngayon, defense or prosecution counsels lang ang pwede. Senator Miriam Defensor Santiago, who was a former RTC judge, told me that in the 11th Congress, senator judges can only ask questions or clarifications, he added. He was referring to Senator Alan Peter Cayetano's motion to return the articles of impeachment to the House of Representatives, an amended version of Senator Ronald Bato de la Rosa's original motion to dismiss, which passed in an overwhelming 18-5 vote on Tuesday, June 10. Yun nga 18 sila. Okay lang sana kung simple majority, 13. Hindi overwhelming majority, 18. So, ibig sabihin, yung 89 hindi nag-iisip.
Yan na nga, mamaya, pagdating ng 28th Congress, palagay ko alanganin na itong si Senator-elect Vicente Sotto na magiging Senate President with this review. When asked how the mistake could be corrected now that the articles have been remanded, Sotto said the senator judges should move forward, learn from the error, and consider replacing their legal advisors. Abogado naman si ano? Tanong, abogado ba si Tito Sotto? Hindi, di ba? Si Escudero, abogado. Si Cayetano, abogado. Pia Cayetano, na bumoto kasama sa 18, abogado. Sino pa bang abogado doon sa 18? Wala na akong matandaanan. Abogado. So, sinong mas magaling? Yung tatlong abogado o si Senator Sotto? Ano bang background ni si Tito Sotto? O, diba, artista? Iwan. Sabi niya, iwan na lang nila yun sa basurahan ng kasaysayan. Huwag na lang ulitin at mag-review mga senator judges ng trabaho ng judge. At yung mga abogado nilang nakapaligid sa kanila ay palitan. Yun na nga, palitan mo si Senator Alan Peter Cayetano na pupunta siya sa 28th Congress. Papalitan mo si Escudero, mag-crossover 28th Congress. Palitan mo si Pia Cayetano. No way. Parang minamaliit niya ang kakayahan ng tatlong lawyer, senator, judges. No pa? I suggest the present crop of senators, especially the newer ones, to backread our records and debates in the 11th Congress when the first impeachment was well discussed by Miriam and others. The reason for the robe and decorum, tanong, isa siya sa mga nag-convict kay late Chief Justice Corona. O ano ngayon? Tama ba yung kanyang boto na yung, yung accusation nila kay late Chief Justice Corona, pinawalang sala siya ng anong korte? Sandigan Bayan. Yun ba ang ipinagmamalaking records nila sa 11th Congress? Sabi niya, the spokesperson of the impeachment court, lawyer Reggie Tongol, maintained the senator judges, like the justices of the have the power and authority to scrutinize the documents presented to them and bring any insufficiencies to the court's attention. Okay. So, walang impropriety doon, no? It is normal in a collegial judicial body na gano'n ang mangyari because one of the powers, inherent powers of any court is to look into the face of the document, the complaint itself, and see if there are defects in that document. Ito, spokesperson ng Senado ang nagsasalita. At dito, ni-raise ng isang senator judge na merong depekto. Maaring merong depekto at sabi ng korte, tignan natin, hingin natin sa kanila para makomply nila kung ano man yung sinasabi mong depekto at kung makakomply ang mayon. Yun. The impeachment court set two conditions that the House certified that the verified impeachment complaint did not violate the Constitution and that the 20th Congress lawmakers are committed to proceeding with the trial to legal issues that have sparked debate. Okay? So, mainit na usapin ngayon itong nangyari sa impeachment ni VP Sara. Lalo na yung aksyon ng Kamara na hindi nila tinanggap yung articles of impeachment. Pinagpapaliwanag nila ang impeachment court. Sabi ni Senator Escudero, you cannot defy us. You don't have the standing to defy. We are the court. Prosecutor lang kayo. So ito, magulo ang politika natin sa Pilipinas.